Heto ang kwento ng alamat ng mansanas. Ang tahanan sa kagubatan. Noong unang panahon, sa isang liblib at payapang kagubatan, nanirahan ang isang matandang manggagamot na nagngangalang Amans Inaya. Ang kanyang munting dampa ay gawa sa kawayan at nipa, napapaligiran ng mga halamang gamot at matatayog na puno. Si Amans Inaya ay kilala sa kanyang kabutihang loob at malawak na kaalaman sa sining ng pagpapagaling. Ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay puno ng iba't ibang uri ng mga ugat, dahon, at bulaklak na kanyang ginagamit upang tulungan ang mga may sakit. Ang kanyang tanging kasama ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng malapit na sapa. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng sigla at malasakit para sa kalikasan at sa kanyang kapwa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Amans Inaya, siya ay nagkaroon ng isang pambihirang panaginip. Ang kanyang munting dampa ay tila naglaho, at siya ay napadpad sa isang mahiwagang hardin na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng hardin, may isang boses na nagmula sa kaitaasan, ang boses ng diwata ng kagubatan. Amans Inaya, wika ng boses, ang iyong kabutihan ay nakarating sa akin. Ang kagubatan ay nanganganib na mawala ng sigla dahil sa darating na tagtuyot. Upang maligtas ang iyong mga halaman at ang mga hayop, kailangan mong hanapin ang ginto at pulang hiyas na nakatago sa puso ng gubat. Ngunit mag-ingat ka, dahil ang hiyas ay binabantayan ng mga espiritu ng kalikasan. Nagising si Amans Inaya na may kaba sa dibdib, ngunit batid niyang kailangan niyang harapin ang hamon para sa kapakanan ng kanyang minamahal na kagubatan. Matapos ang mahaba at mapanganib na paglalakbay sa pinakamidilim na bahagi ng gubat, nahanap ni Amans Inaya ang ginto at pulang hiyas. Ngunit sa halip na itago ito, batid niyang ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa pagbibigay. Bumalik siya sa kanyang dampa at, sa ilalim ng nagniningning na bilog na buwan, maingat niyang ibinaon ang hiyas sa matabang lupa ng kanyang munting bakuran. Sana'y magbunga ka ng pag-asa, bulong niya. Nanalangin siya sa mga espiritu ng kalikasan na tanggapin ang kanyang alay. Sa kanyang pagod, nakatulog siya sa tabi ng pinagtamnan, ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa lupa, tila nagbibigay ng huling lakas sa hiyas. Kinaumagahan, nagising si Amans Inaya sa isang nakasisilaw na liwanag. Ang lugar kung saan niya ibinaon ang hiyas ay hindi na isang munting pond. Sa halip, isang matayog at matatag na puno ang biglang tumubo, ang mga sanga nito ay puno ng malalagang dahon na tila gawa sa esmeralda. Ngunit ang pinakakagilagilalas ay ang mga bunga nito. Ang puno ay hitik sa bilog at makinis na mga prutas na may kulay na pinaghalong ginto at pula, eksakto tulong nagniningning na hiyas sa kanyang panaginip. Ang bawat prutas ay tila may sariling liwanag, nagbibigay ng init at sigla sa buong paligid. Ang hangin ay napuno ng isang matamis at nakakaakit na bango na hindi pa kailanman naamoy ni Amans Inaya. Dahan-daang lumapit si Amans Inaya sa puno. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Maingat niyang pinuputi ang isa sa mga nagniningning na bunga. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang init ng pag-asa at ang lakas ng kalikasan. Kinagat niya ang prutas, at ang matamis, makatas, at nakakapreskong lasa nito ay nagbigay sa kanya ng panibagong sigla. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa mahiwagang puno ay kumalat sa buong sandaigdigan. Ang mga tao ay dumayo upang makita at matikman ang bunga na nagbibigay buhay. Dahil ang prutas ay nagmula sa sakripisyo at pagmamahal ni Amans Inaya, at ang kulay nito ay nagpapaalala sa ginto at pulang hiyas, tinawag itong mansanas, isang pagpupugay sa matandang manggagamot na nagdala ng liwanag sa kagubatan. At mula noon, ang mansanas ay naging simbolo ng kalusugan, pag-asa, at walang hanggang kabutihan ng kalikasan.